Senior citizen na pero tuloy pa rin ang pamamanata ng isang lalaking mahigit 3 dekada nang nagpapapako sa krus sa Kutud sa San Fernando City sa Pampanga. Saksi si Oscar Oida. Sa ika-35 beses ngayong taon, muling tutuparin ng 63 taong gulang na si Ruben Inahe ang kanyang taon-taong panata na pasanin ang krus ng 2 kilometro bago tuluyang magpapako sa burol ng Kutod Barangay San Pedro dito sa San Fernando, Pampanga. Pag-amin ni Tatang Ruben, medyo humihina na raw ang kanyang pangangatawan. Ang problema ko kasi yung katawan ko talagang lumobo talaga. Yung dati slim lang yung katawan natin, nakakaya nating 3 oras at saka 20 minutes yung nasa itas ng krus. Dahil lumaki na yung katawan natin, nagagawa na lang natin na 10 minuto yung pag nakapako na ako. Kanina, inabutan namin siyang sinusuri ang mga gagamiting pako, pati na ang krus. Yung krus na binubuhat ko noon, 37 kilos. Ngayon gumawa ko ng medyo magaan para makayanan ng katawan ko. Grabing sakripisyo nga naman talaga. Pero ayon kay Tatang Ruben, baliwala naman daw yon kumpara sa biyayang natanggap niya. Ngayon, may sarili na akong trabaho. Nagko-commute lang. Ngayon may sasakyan na kami. Nakikita na lang sa lupa ng may lupa. Ayun, may lupa na. Pero baka 1 o 2 taon na lang daw ang bibilangin. Titigil na siya sa nakagawiang panata. Ang totoo niyan, may nakatakda na umanong pumalit sa kanya. Nininervous pa rin ako. Pero kung talagang kusang ibibigay na sa akin, wala naman ako magagawa. Bukod kina Ruben, nakahanda na rin ang lokal na pamahalaan ng San Fernando para sa inaasahang aabot umano sa 20,000 darayo sa kanilang lugar. Kanina, inilatag na ang mga steel barrier, mga tent at mga portalets na gagamitin. Yung preparation po natin nasa 80% na po, no? Nakikita naman natin ready na po. Halos tent na lang po yung ilalagay dito para sa mga vendors po natin. Maya't maya na rin ang paglilibot sa lugar ng mga pulis. Asahan daw na mas marami pa pagsapit ng Biyernes. Siguro hanggang 300 sandaan na kapulisan, yung mga traffic enforcer ng city, pati mga bantay tanod. Sa mga pupunta po dito sa aming barangay, huwag niyo pong kalimutan na magdala ng tubig, maraming tubig, payong dahil alam naman po natin itong site na to open po, mainit ang panahon. Minsan ang sinabi ng CBCP na bagaman hindi nila kinukondina ang pagpapako sa krus, hindi nila ito ine-endorso. Ayon pa sa simbahan, hindi na kailangan gawin ang literal na pagpapahirap sa katawan dahil isinakripisyo na ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Sa gitna ng tag-init, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. At naranasan din yan maging sa Bataan. Walang bagyo pero ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang dahilan ng ulan na nagpabaha pa sa ilang kalye sa Valenzuela. Paliwanag ng Pag-asa, posibleng mabuo ang makakapal na ulap na tinatawag na cumulonimbus cloud kapag matinding init sa umaga o tanghali. Ito ang pinagmumulaan ng thunderstorms. At pwede rin yan magdulot ng hailstorm o pag-ulan ng yelo tulad ng naranasan kanina sa Sagada Mountain Province. Posible pang maulit ang thunderstorm sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, sa gitna yan ng umiiral na tag-init. Kanina umakyat sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Rojas, Capiz. Pinakamataas mula nang ideklara ang tag-init. 47 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, habang 44 hanggang 45 degrees Celsius sa iba pang probinsya. Sa forecast ng Pag-asa, magiging mainit din sa Huwebes Santo at Biyernes Santo sa ilang lugar sa bansa kabilang ang ilang bakasyunan. Posibleng umabot yan sa mahigit 40 degrees Celsius, kaya huwag pong kalimutang magbaon ng maruming o maraming tubig at payong. Base naman sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Southern Luzon, pati na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Good news po para sa mga driver na nabigyan ng LTO ng papel na lisensya. Pwede na ninyo makuha ang mga plastic cards simula sa April 15. Ay sa LTO, magtungo lamang sa district office na nag-issue sa inyo ng papel na lisensya para ipapalit ito. Magkakaroon din ng ilang batch ng pagpapa-renew para sa mga lisensya na nag-expire na noong nakaraang taon at ang mga mag-expire sa Hunyo 2024. August 2023 na ipatigil ng isang korte sa Quezon City ang pagtanggap ng LTO ng mga plastic card mula sa contractor nito. Kasunod yan ang pagsasampa ng reklamo ng kumpanyang natalo sa bidding. Kamakailan, naglabas ng desisyon ng Court of Appeals na pumanig sa LTO at DOTR. Ay sa LTO, 1 milyong piraso ng plastic card ang dumating sa kanilang central office nitong Lunes. Sinusulit ng ilang Kapuso stars ang kanilang Holy Week vacation sa iba't ibang bansa. Alden Richards at Catherine Bernardo muli nagkita kasama ang co-stars nila sa pelikula. Ating saksiyan! Reunited sina Joy at Ethan ng Hello, Love, Goodbye sa birthday party ni Catherine Bernardo. Nagumanap bilang si Joy, spotted ang ilang sa kanyang co-stars gaya ni Alden Richards. Nagumanap bilang si Ethan. Very dashing din ang birthday girl si Catherine in her white Mark Baumgartner costume. Matchy-matchy pa ang kanyang damit with shell sa beach theme party ng aktres. Sa mga hindi naman nakapanood ng Firefly sa big screen, may good news. Dahil this April 30, mapapanood ng MMFF 2023 Best Picture sa streaming app na Prime Video PH. Bukod sa Best Picture, nakuha rin ng Firefly ang Best Screenplay at Best Child Performer sa MMFF 2023 Gabi ng Parangal. Pang K-drama ang IG snaps ni Bea Alonzo sa kanyang Holy Week trip sa South Korea. Certified IG-worthy ang pics ni Bea sa kakaibang library na nasa loob na isang mall. Board the food trip naman ang Singapore trip ng real-life couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Giving crash landing on new fields naman ang Switzerland trip ng newlywed couple na sina Benjamin Alves at Chelsea Robato. Capture din ang sweet moments sila sa Italy. Going local naman si Pulang Araw star Sanya Lopez dahil sa Boracay ang napili niyang Holy Week destination. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Makaigan, naway maging ligtas at makabuluhan ang inyong paggunita sa Semana Santa. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.